mas mapagpalang araw na naman para sa ating lahat mga kapatid at mga ka-Gadget TV. Ang topic natin para sa araw na ito ay yung pari na naghahayag patungkol sa tanong sa kanyang live. May nagtanong sa pari kung nasa na ba si Maria, kung nasa langit na ba si Maria, at ang tugon ng pari ay oo. At ito ang ating tatalakayin at uusisain sa araw na ito. Panoorin po natin ang kanyang video. Ito po. Mabasa natin yan sa Revelation chapter 12. Basahin natin. Yan po ang great privilege sa ating mahal na ina, na natanggap niya bilang ina ng Diyos. Dito mga kapatid, sa Pahayag chapter 12 verse 1 to 5. Kumpirmahin natin mamaya sa Revelation o Pahayag chapter 12 verse 1 to 5 kung totoo ba yung kanyang pagkakaunawa. Basahin natin ng tuloy-tuloy mamaya sa buong talata para lumabas ang katotohanan kung tama ba yung kanyang pagkakaunawa sa talatang ito. Ang babae at ang dragon. So sa Genesis, babae at ang ahas or ang bitin. Ngayon sa end part sa book of the Bible is Revelation, no? Babae din at dragon, no? Pagkatapos nito, isang gilalas na bagay ang nagpakita sa langit. So ang nakita ni Saint John sa langit, no? Nakita niya sa langit. Nakita ko ang isang babae na naramitan ng araw at nakatungtong sa buwan. May korona siya sa ulo na may 12 kabituin, na 12 stars, no? Yung mga sundalo, 5 stars, 4 stars, 12 stars. Kung mapapansin nyo mga kapatid, binibigyan niya ng authority at kapangyarihan si Maria. Ipinapakilala niya na makapangyarihan si Maria, gayong kinasangkapan lang ito at alipin din ng Diyos. At si Maria mismo ang nagsabi nito sa kanyang salita sa Book of Luke o Lucas chapter 1 verse 38. Tinawag ni Maria na tagapagligtas niya ang Diyos at mangyari nawa daw ang kalooban ng Diyos sa kanyang abang alipin. Yan ang sabi mismo ni Maria kay Gabriel. Mahigit pa ito sa ilan, no? May corona siya na 12 stars. Hindi basta-basta itong babaeng ito. Saan na itong babaeng ito? Nasa langit po. Manganganak na siya, kaya dumadaing siya dahil sa matinding sakit. May isa pang gilagilalas na bagay. Ako nakita sa langit, isang malaking pulang dragon. So yun nga yung naging payag ni Father. Ang sabi niya, nasa langit na si Maria. At si Maria raw yung babaeng tinutukoy na manganganak. At yung sanggol ay si Jesus, yung aagawin daw ng ahas. Ngunit inagaw papunta sa langit ng Diyos. Kaya ang ating tatalakayin at uusisain at ating hihimayin kung talaga bang yun ang ibig sabihin ng nakasulat sa napakahiwag at napakalalim na Book of Revelation. Eto na mga kapatid, basahin na natin ang nakasulat sa Book of Revelation. Pahayag o Revelation chapter 12 verse 1 hanggang sa matapos sa verse 18. Ang babae at ang dragon. Kasunod nito'y lumitaw sa langit ang isang kakaibang palatandaan, isang babaeng nadaramtan ng araw at nakatungtong sa buwan. Ang ulo niya'y may koronang binubuo ng 12 bituin. At sa parting ito, dito nila kinuha ang ideya sa paggawa ng mga imahe ng isang babae na may bituin sa kanyang ulo na 12 na inilalagay nila sa kanilang altar at simbahan, at tinatawag nila itong si Maria o Our Lady. Verse 2. Malapit na siyang manganak, kaya't napapasigaw siya dahil sa matinding hirap. Ito naman yung sinasabi ng pari na pagluwal ng bata ay aagawin at dadalhin sa langit, at akala niya ito ay si Kristo Jesus nating Panginoon, pero ito ay isa lamang pangitain o simbolo. Verse 3. Isa pang palatandaan ang lumitaw sa langit, isang pulang dragon na napakalaki. Ito'y may 7 ulo at ang 10 sungay, at may korona ang bawat ulo. Verse 4. Kinaladkad ng kanyang buntot ang 3 bahagi ng mga bituin sa langit, at inihagis ang mga iyon sa lupa. Pagkatapos, tumayo siya sa paanan ng babaeng malapit ng manganak upang lamunin ang sanggol. Sa sandaling ito'y isilang. Ito yung inaakala ng pari na si Kristo at si Birheng Maria. Pero ulitin ko, ito ay isa lamang pangitain ni Juan o simbolo ng mga mangyayari. Verse 5. Ang babae ay nagsilang ng sanggol na lalaki
Ngunit may umagaw sa bata at dinala ito sa Diyos, sa kanyang trono. Ang sanggol na ito ang itinakdang maghahari sa lahat ng bansa sa pamamagitan ng tungkod na bakal. Ang sanggol na ito ay ang mga mananampalataya at mga Kristiyano na pilit inaagaw ng dyablo. Sinisira ang bawat churches, ang mga nananampalataya sa Panginoong Jesucristo. Kaya bago pa ito mangyari, hindi ito inayaan ng Amang nasa langit. Inagaw niya ang mga mananampalataya at naging tapat at hindi nagwagi ang dyablo. Ito yung tinutukoy na sanggol at hindi ang Panginoong Jesucristo, sapagkat si Kristo ay lumaki. Nang ipinanganak siya'y tumanda hanggang 30 anyos. Siya ay nangaral kasama ng kanyang mga alagad. Napaka-imposible na siya ang tinutukoy sa bersikulo na ito. Verse 6, ang babae naman ay tumakas papunta sa ilang, sa isang lugar na inihanda ng Diyos para sa kanya, upang maalagaan siya roon sa loob ng 1,260 araw. Malinaw na hindi si Maria ang babaeng mayroong 12 bituin sa ulo at buwan sa kanyang paanan, dahil malinaw na ito ay tumutukoy sa simbolo o tipan ng Diyos, sapagkat sabi ni Father, nasa langit na si Maria, ngunit malinaw sa Revelation na ang babaeng iyon ay inilagay sa ilang ayon sa salita ng Diyos mismo. Verse 7, pagkaraan nito'y nagkaroon ng digmaan sa langit. Pinamunuan ni Miguel ang kanyang mga anghel sa pakikipaglaban sa dragon at sa mga kampo nito. Ang dragon na ito, walang iba, kundi ang demonyo na si Satanas. Verse 8, natalo ang dragon at ang kanyang mga kampon, at pinalaya sila sa langit. Verse 9, itinapon ang dambuhalang dragon, ang matandang ahas na tinatawag na Diablo at Satanas, na nandaraya sa buong sanlibutan. Itinapon siya sa lupa kasama ang lahat ng kanyang mga kampon. Verse 10, at narinig ko ang isang malakas na tinig mula sa langit na nagsasabi, dumating na ang pagliligtas ng Diyos. Ipinamalas na niya ang kanyang lakas bilang hari. Ipinamalas din ni Kristo ang kanyang kapangyarihan, sapagkat pinalayas na sa langit ang umuusig araw at gabi sa mga kapatid natin. Malinaw na ang tinutukoy sa babae na manganganak at magisilang ng sanggol ay ang tipan ng Diyos, at ang sanggol ay ang mga mananampalataya o mga Kristiyano na niligtas ni Kristo, ngunit pilit inaagaw ng mga dyablo at sinisira magpasa hanggang ngayon. Pero hindi sila magtatagumpay sapagkat pinakita o sinabi sa talatang ito sa chapter na ito na ang mga mananampalatayang Kristiyano ay aagawin ng Diyos. Verse 11, nagtagumpay ang mga ito laban sa dyablo sa pamamagitan ng dugo ng kordero at ng kanilang pagsaksi sa katotohanan, sapagkat hindi nila pinanghihinayangan ang kanilang buhay. Ito na ang tinutukoy ng Panginoong Jesucristo, na ang sino mang sumampalataya sa Kanya at magbigay ng buhay ay magkakaroon ito. Verse 12, kaya't magalak ang kalangitan at lahat ng naninirahan dyan, ngunit kalagim-lagim ang daranasin ninyo, lupa at dagat, sapagkat ang matinding puot ng dyablo ay babagsak sa inyo. Alam niyang kaunting panahon na lamang ang nalalabi sa kanya. So malinaw na ang tinutukoy sa chapter 12 sa Revelation o payag ay mga magaganap pa lamang. Kaya hindi si Maria ang nasa langit na tinutukoy, kundi ang tipan ng Diyos sa mga tao at mananampalataya at sa mga Kristiyano. Ang pagliligtas ng Diyos ang tinutukoy dito sa mga Kristiyano at hindi si Maria. Verse 13, nang makita ng dragon na itinapon siya sa lupa, hinabol niya ang babaeng nagsilang ng sanggol na lalaki. Kung mapapansin nyo, nasa lupa ang dragon at ito ay si Satanas, at ang babae ay ang tipan ng Diyos sa mga tao, at ang sanggol ay tayong mga Kristiyano. Hinahabol niya tayo, pilit niyang hinihila na masama sa kanya, tutuksohin, gagalitin, at gagamit siya ng mga bagay na ikasisira ng ating panampalataya. Malinaw na hindi si Maria ang babaeng tinutukoy sa Revelation o pahayag, kundi ang tipan ng Diyos sa mga Kristiyano. Verse 14, ngunit ang babae ay binigyan ng mga pakpak ng malaking agila upang makalipad papunta sa ilang. Doon siya itatago sa loob ng 3.5 taon upang maligtas sa pananalakay ng ahas. Malinaw na ang babaeng ito
o ang ating tipan ay iniingatan ng Diyos. Hindi niya hayaan na tayo ay masilo ng dyablo basta tayo ay manatiling tapat at palagi sa kanyang presensya. Pananampalataya at tipan ng Diyos at tayong mga Kristiyano ang tinutukoy rito at hindi si Maria. Verse 15, kaya't ang ahas ay nagbuga ng tubig na parang ilog upang tangayin ang babae. Verse 16, subalit bumuka ang lupa at hinigop ang tubig na ibinuga ng dragon, kaya't naligtas ang babae. Verse 17, sa galit ng dragon, binalingan niya ang lalabing lahi ng babae upang digmain. Ito ang mga taong sumusunod sa utos ng Diyos at nananatiling tapat sa katotohanang inihayag ni Jesus o ng Panginoong Hesus. Hindi ba't malinaw kung anong sinutukoy sa Revelation o pahayag na hindi si Maria ang babaeng ito? Ito ay tipan ng Diyos. Yung mga natitirang may tipan sa Diyos na sumusunod sa utos ng Diyos, sila yung didigmain ng dyablo o ng dragon. Napakalinaw na hindi si Maria yung nasa langit na nakita. Ito'y pangitain lamang o simbolo ng ipinapauna ng Diyos na mangyayari at magaganap. Verse 18, at ang dragon ay tumayo sa dalampasigan. Yan po ang kabuuan ng pahayag o Revelation chapter 12 verse 1 hanggang 18. Malinaw na hindi si Maria ang tinutukoy ng Diyos na babaeng may 12 bituin sa ulo at mayroong buwan sa paanan. Ito ay ang tipan ng Diyos at ang bata ay ang Kristiyano o mga Kristiyanong nanampalataya. Ito pa ang bersikulo at chapter nagpapatunay ng tinutukoy ng Diyos ay ang pag-agaw pagliligtas sa mga Kristiyano at hindi si Maria ang tinutukoy na babae sa Revelation o pahayag. Narito ang isa pang verse na nagpapatunay dito. Unang Tesalonica chapter 4 verse 17. Pagkatapos ang mga buhay pa sa atin sa araw na iyon ay kasama nilang dadalhin sa mga ulap para salubungin ang Panginoon sa himpapawid at makakasama natin ang Panginoon magpakailanman. Kitang-kita natin na pinapahayag talaga sa Revelation na iyon ay ang pag-agaw o pagtitipon-tipon sa atin ng Panginoon para makasama ng Panginoong Jesucristo. Hindi ang tinutukoy ng pare ay si Maria. Ito'y malinaw na hindi si Maria, kundi ang ating tipan sa Diyos at tayong mga Kristiyano. At ito pa ang isang patunay na wala pang tao sa langit o kahit si Maria ay wala pa sa langit. Nasa John chapter 3 verse 13 o 1 chapter 3 verse 13. Walang umakyat sa langit, kundi ang bumaba mula sa langit, ang anak ng tao. At ito ay si Lord Jesus Christ. Siya ay bumaba mula sa langit, pumunta kay Maria, ipinanganak, ipinagpakasakit kay Poncio Pilato, namatay sa 3 araw at muling nabuhay at umakyat sa langit. Siya po yun at wala pang iba. So malinaw pala mga kapatid na yung babae ay sumisimbolo sa pagliligtas ng Diyos o tipan at yung bata ay hindi si Jesus, kundi yung mga sumasampalataya sa Panginoong Jesucristo at nakikipag-isa sa Kanya bilang mga Kristiyano. Tumutukoy pala ito sa mga Kristiyano at pagliligtas ng Diyos na balak agawin ng dyablo upang mapahamak, ngunit inagaw ng Diyos. So, yung tinutukoy pala na inagaw ng Diyos patungo sa langit ay ang mga Kristiyano na pinagtangkang maagaw ng dyablo. At ito ay tungkol sa tipan ng mga Kristiyano sa ating Panginoong Diyos. At yung babae ay kumakatawan sa tipan o kaligtasan na ibinigay ng Panginoong Jesucristo sa mga Kristiyano. At nagtatangka hanggang ngayon ay nanggugulo pa rin ng dyablo para masama niya yung mga Kristiyano mahulog muli sa kasalanan. Pero hindi yun pababayaan ng Diyos. Kaya binigyan niya tayo ng gabay ng kanyang mga salita at ng kanyang banal na Espiritu Santo para hindi tayo mabihag o maisama ng dyablo sa kanyang kapahamakan sa impyerno. So, mali yung sinasabi ni Father. Ginawa niyang literal yung simbolo o sumisimbolong mensahe sa pahayag o Book of Revelation. Mali ang kanyang pagkakaunawa rito. Kaya mga kapatid, mahalaga na magbasa tayo ng salita ng Diyos at manalangin sa Panginoong Jesucristo para magkaroon tayo ng kaliwanagan at kaayusan ng ating pananampalataya. Hindi tayo mapahamak ni naman. So mga kapatid, hanggang dito na lang muna ating video para sa araw na ito. Patuloy po tayong manalangin at magbasa ng kanyang mga salita. Kung hindi ka pa nakasubscribe sa ating Munti at Humble channel, mag-subscribe na para palagi kang updated sa ating mga bago at susunod pang mga videos. Maraming salamat po and God bless us all.